Happy Easter po sa inyong lahat, mga kapatid. Pakibating katabi natin. Happy Easter, everyone! Happy Easter. Habang hinahanap pa ako ng camera, hindi nila ako makita. Nagtago si... Ayan. Gusto ko dito sa tabi ni Jesus na muling nabuhay. Pakibating ang katabi natin. Happy Easter. Happy Easter po sa inyo. Galaw-galaw po kayo. Galaw-galaw. Si Kristo ay buhay. Kaya tayo ay dapat buhay din. Pakiulit nga ito. Si Kristo ay buhay. Kaya ako ay buhay. Pakiulit. Ulitin natin. Si Kristo ay buhay. Kaya ako ay buhay. Oh, may kanta yan. Si Kristo ay buhay, kaya ako ay buhay. Ayan. Ayoko na nga kumanta. Kanina ho, talagang struggle po ako. No? 26 years na akong pare, ngayon lang ko napakanta ng ganito karami. Nung una ho, sa Exulted, talagang nangangapa ako. Talagang hindi ko alam, mahanap yung tono. Sa una, siguro kung napansin niyo yun, talagang hindi ko marinig at di ko maapuhap. Pero naman, nung nakuha ko na, lumakas na siya. Ang ibig sabihin ay, all is well that ends well. Amen. Sa una, medyo kakapaka-paka. Medyo hindi mo malaman kung anong gusto mong gawin o mangyayari. Pero sa kaduluduluhan niyan, maaayos din ng lahat. Amen. Everything shall be well. Pakisabi sa katabi natin, everything shall be well. May kausap po akong parishioner natin nung isang araw. Ang sabi siya sa akin, Father, aaminin ko sa inyo, hindi po ako nagsimba. Nagmula ho, nagpunta kayo ng Turkey, hindi na ako nagsimba sa inyo. At hindi na rin talaga ako nagsimba. Hindi na ako nagsimba sa Goretti, hindi na ako nagsimba online, ayoko na. Sabi ko, masyado ka namang loyal. Sabi ko, hindi. Sabi niya, Father, hindi sa'yo. Kasi nagtampo ako kay Lord. Sabi ko, ano nagtampo kay Lord? Kasi Father, lagi naman po ako nagsisimba sa inyo. Kapag hindi kaya sa in-person, online. And by the way, sa ating mga online parishioners ngayon ay binabati din natin sila ng Happy Easter, lalo na yung mga nasa gyera. Some friends of mine in the Middle East asked me if we can have our Easter vigil offered for their safety as well and for the peace in the Middle East and the end to this war. And that is our promise. Ang kapayapaan sa mundo, ito yung ating panalangin sa gabing ito. So we remember them in our prayer. So ito yung parishioner po natin. Sabi niya, di na po talaga ako nagsimba, Father, to be honest with you. Kasi nagtampo ako kay Lord. May problema ko sa anak ko, hindi nakagraduate. May problema ko sa pamangking ko, may mental health problem. May problema ko sa asawa ko na detain. May problema ako sa kapatid ko. May problema ako sa patong-patong sunod-sunod. At ang sabi niya sa akin, kailan ba ako titigilan ni Lord? Kala ko ba mahal niya ako? Yan, may sagot agad, no? Talagang sabi niya, nagtampo ako kay Lord sa totoo lang. Ayaw ko na magsimba. At sabi ko sa kanya, this will pass. Tiyagain mo lang. Tiyagain mo lang. Lilipas yan. It will pass. This is what Easter is about. Everything shall pass. Kaya nga ang tawag ay Paskwa or Pesak. Everything shall pass over. Tatawid. Tatawid mula sa dilim, patungo sa liwanag. Tatawid mula sa kalungkutan, patungo sa kagalakan. Tatawid mula sa takot, patungo sa kapayapaan. Tatawid mula sa kamatayan, patungo sa buhay. At ito yung pinanghahawakan natin, ito yung pinaninindigan natin na ang lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, it will pass. It will pass. It will pass over from death to life, from despair to hope. Pakitingnan nga ang katabi mo, sabihin mo sa kanya, it will pass.
You will have your Passover. Kasi tatawid ka din. Tatawid tayo. At ito yung pangako, at hindi lang pangako, kung hindi katuparan ng pangako ng Diyos sa gabing ito, ito ang pinanghahawakan natin. Buhay ang Diyos, kaya ako'y buhay. Pakiulit yun. Buhay ang Diyos, kaya ako'y buhay. Ulitin natin, buhay ang Diyos, kaya ako'y buhay. Ulit, buhay ang Diyos, kaya ako'y buhay. Huwag kang papayag na ikaw ay laging nakalugmok. Huwag kang papayag na ikaw ay laging malungkot. Huwag kang papayag na ikaw ay laging mainit ang ulo, na iimbierna sa lahat. Huwag kang papayag na araw-araw na lang ng buhay mo, ikaw ay laging masama ang loob, nagdaramdam, nagtatampo. Dahil sa totoo lang, ang pangako ng Diyos at ang katuparan ng pangako niya ay ibabangon tayo. Ibabangon at bibigyan ng bagong buhay. Amen. Ulitin natin ito araw-araw ng buhay natin. Ang Diyos ay buhay, kaya ako'y buhay. Ulit, ang Diyos ay buhay, kaya ako'y buhay. Ang Diyos ay buhay, kaya ako'y lagit at laging mabubuhay. Kahapon, or last Good Friday, if you were here last Good Friday, something happened here in this church. Something so deep, because every one of us, we were crying. All those who were here in the 7 last words. Wala lang dito si Menchi, pero I wanted to ask her to tell you her story. But if you listen to her sharing yesterday sa 7 last words, I couldn't help myself but cry, because Menchi, one of our lectors, I don't know if you heard her story. She's been serving here for the past how many years, and she's afflicted with cancer. And I did not know about it na she's now stage 4 in her cancer, as she shared yesterday. But I can't even for the life of me notice or observe in her even a little bit of disappointment, a little bit of sadness or despair or hopelessness or desperation. All I could see in our beloved Sister Menchi yesterday as she was sharing was hope. And she was telling every one of us, paulit-ulit siya, sinasabi niya sa amin, God does not abandon anyone. He never forsakes anyone. He does not disappoint. And that is true, not just for her, but for all of us. There is no reason for us to be defeated by our sickness, to be defeated by our failures, to be defeated by our own struggles and adversities in life. Kasi naniniwala tayo na ang Diyos ay buhay, kaya ako'y buhay. Ulitin natin, ang Diyos ay buhay, kaya ako'y buhay. Hindi ako papayag na lagi akong malungkot, na lagi akong mainit ang ulo, o laging ang puso ko ay nagdaramdam, kasi alam ko buhay ang Diyos. You are alive, Lord. You have been raised from the dead, and therefore, I cannot allow to be buried in the tomb. I cannot allow myself to be imprisoned inside the cave. I cannot allow myself to live as if you are dead. Because the truth is, you are alive and you have been raised from the dead. Ikaw ay buhay, kaya ako ay buhay din. Pakitingnan ng katabi mo, natutulog na ba siya? Alam ko po, nakakadalawang oras na tayo. Nagsimula tayo 8:00. Ngayon po ay mag-aalas 10 na. At i-warning ko lang po kayo, nakakalahati pa lang po tayo. So, meron pa ho kayong 2 oras. Hindi pa ho tayo nag-uusap ng salubong. Kapagkatapos ng ating 4 na oras na Easter Vigil, magkakaroon po tayo ng salubong. Ang salubong natin ay napakahaba. No, aabutin tayo ng 30 minutes. So, kailangan tayong magbantay sapagat ang Diyos ay buhay. Father Bobby has been with us and he need not speak to us. Hindi na kailangan magsalita ni Father Bobby. He has been a witness to the power of the resurrection and the power of God who has power
over sickness. Nung una pong pumunta si Father Bobby dito, I remember a few years ago or a year ago, she looks so, di ba? She looks so frail and weak, but look at him now, so pogi. God is alive. Miracles happen. He's much stronger than he was before. And he is a witness to us of the power of God. He's a witness to us that God can defeat all our disappointments. If we are to summarize Easter, three statements that come from a well-known author, American author, Max Lucado. Ang sabi niya, if we are to summarize this whole mystery of Easter and the Paschal mystery, three sentences. Your life is not futile. Your failures are not fatal. And your death is not final. Your life is not futile. Your failures are not fatal. Your death is not final. Because at the end of the day, your life has meaning. Why does it have meaning? Because it has purpose. It has telos. Your life has meaning because it does not end in death. You will not be buried in your tomb because your life does not end in death, but in life eternal. And your failures today that you consider as very disappointing for you, your failures are never fatal. I experienced that earlier on in our celebration tonight. I felt like a failure. Sabi ko kay Lord, alam niyo po, kaya seryosong-seryoso ako kanina. Usually sa Exulted po, masaya ako dyan. Masaya ako in the sense na pinapasayaw ko kayo. Napansin niyo, hindi ko kayo napasayaw? Kasi nag-struggle ako, Lord. Sana mahanap ko yung nota. Mahanap ko na yung musika. So nag-struggle ako sa una hanggang gitna. Itong si Marlo naman, di ako tinutulungan. Pero sa dulo, yung failure ko, na mahanap yung boses ko, nahanap ko din kahit papano. Sana pala, si Sister Daday na lang pinakanta ko eh. Ganda ng boses ng madre, no? At syempre, ang boses din ng ating mga choir. Your failures are not fatal. I was telling myself kanina, shake it off, Father. Shake it off. Parang Taylor Swift lang, di ba? Pero ganon ang buhay. If you feel that you're a failure, hindi ka pumasa sa exam, you did not make it in the school that you like, you did not succeed in this or that, if your dreams are not coming true, if your application is denied, if your failures continue to continue to haunt you, do not allow your failures to defeat you because your failures are not fatal. And even death is not final. Death cannot have power over us if we believe in the resurrection of Jesus, if we believe that God has defeated death. And Easter, and I'd like to end with it. Friends, Easter is our resistance to despair, our resistance to death and sadness. Easter is a revolution. As Pope Benedict said, Easter is a revolution, a raging of God against darkness, against sin, against evil, against death. So Easter is the victory of love. Easter is the victory of God. And Easter is the power of God over any force in the world. And so we say to ourselves tonight, ang Diyos ay buhay, kaya ako'y buhay. Ulitin natin, ang Diyos ay buhay, kaya ako'y buhay. Hindi ko papayagan na ako'y mamatay. Mamatay ang katawan ko, pero hindi mamamatay ang pananampalataya ko. Mamatay ang mga pangarap ko, pero hindi mamamatay ang pag-asa ko. Mamamatay ang aking mga hinahangad sa buhay, pero ako mananatiling buhay. Sapagkat ang Diyos ko ay buhay at ginapi niya ang kamatayan. Pakisabi sa katabi natin, Happy Easter, kapatid. Happy Easter sa inyong lahat. So tama na ha, tama na ang lungkot, tama na yung pagtatampo, tama na yung galit, tama na yan. It has passed. And Jesus has taken all that we are disappointed about
into the new life, into the new creation that He has offered to us this Easter time, this Easter vigil. So in a moment of silence, may I invite you now, let us look at the Paschal candle. You look at the image of the risen Lord, and we tell the Lord, Lord, buhay na ako. Buhay na ako. Dahil binubuhay mo ako at buhay ka na. Kaya babangon na rin ako kasama mo. You have been raised from the dead, and I will now rise. So, please rise.